babae yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayo magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. John Ortiz. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am John Ortiz sa pamalakan ko sa Bulacan. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito pa sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo humuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy ko kayong lumalakad? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Becky Maco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng, sabi ko, ikaw politiko ka rin. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case final against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So, yun. 3 yung... but let me clarify kasi yung dalawa, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Thank you, sir. One last follow-up from Jerry Seven. Grabe naman ito si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Yes, ma'am. Para sa question of this one, so what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay ang 3, tapos meron parang pending o papalo ng disbarment case against yung territory? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mudaog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Anak na siya. Yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, ng PSC sa inyong EPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all yung security sa PSPG and PNP, how do you feel about it? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang.
Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat. Para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sara Pulabito, FUBC. Pag gumaganyan ba ako, aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong ko yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Yan ang sagot dapat ng tamang tao. Pagiging tao na tama mag-isip. Yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG po, ladies of Mga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from the Ladies of Mga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo ng mga nagsela din po. So, dito, ang satellite office na hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Solen, Tawi-Tawi. How will you, anong assurance niyo po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Halatang-halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Huwag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in-person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So, 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yung in-person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am.
Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta.